Hello, morning. Good morning po sa bawat isa. Salamat kay Pastor, talagang ang ganda ng kanyang pagkaka-introduce. Nakaka-bless. So, lahat po ng bata muna bago po tayo magsimula ay pumasok muna po sa loob. 50 pababa. Wala naman. Kaya na pong bahalang mag-isip kung bata isip o ba. Bata po na doon po sa loob para hindi po siya makagulo habang tayo po ay nakikinig. So, ang ating pong tema ngayon ay patuloy pa rin po sa series na The Bible. Naalala ko po nung ako po ay nag-aaral pa sa Libay, binigyan ko po ng sarili ng acronym. Siguro ang iba po sa inyo ay naaalala kung ano po ang acronym ng B. Basic Instruction Before Leaving Earth. So, yung iba po sa inyo, siguro ito po ay naaalala, pero ang iba po, siguro ngayon nyo lang po nakita kung ano po ang ibig sabihin ng Bible. So, doon po sa Ushers, marami pong Bible. No? Huwag po natin sayangin ang pagkakataon na habang tayo po, sabi roon, living. Bago man lang tayo umalis sa mundong ito, gamitin na natin ang Biblia. Kung wala kayong mga Biblia, pumunta kayo ng PCBS. Kung wala kayong pera, hindi ko na alam. So, tingnan po natin sa Psalms. Sabay-sabay po nating basahin. Sige po. Yung malakas. Yung malakas pa. Lalakas. Naalala ko yung sinabi ng isang speaker, may pinipindot daw dito para lumakas yung boses. Makakulang pa sa pindot para lumakas. So, ang sabi po ron, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit on the seat of a mocker, sa tupo, but his delight in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Sa tripo, he likes a tree planted on a stream of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither, and whether he does a prosper. Tayo po'y manalangin. Kapagpalang Diyos, salamat po sa umagang ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, Lord. Lord, ano man po ang hadlang sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Lord, alisin mo po ito, Panginoon, Lord, upang ang iyong mga salita ay makapag-penetrate sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, pinagkakatiwala po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa gabay ng Santong Espiritu. Amen. Now, ang ating pong topic ay value of meditation. So ano po ang what is a value? Sabi doon, form of appreciation, relative worth or importance. Sabi doon, yung pagbibigay halaga. Ano po? Maaari po sa ating bansa ay binibigyan nating pagbibigay halaga ay katulad po sa ating national hero. Ano po? Kung napupunta po kayo ng Luneta, makikita nyo kung gaano nila pinagbibigyan halaga ang rebulto ni Rizal. Makikita nyo kung gaano nila ito pinapahalagahan. Merong nakabantay na hindi umiimik, parang bawal mong galawin. Ano po? Hindi magiging ganyan ba? Kung minsan ito naman po ay nanggagaling
Binibigyan nating pagpahalaga sa ating pamilya. No? Meron tayong tinatawag na sentimental value. May mga bagay na merong pinamamana, ibinibigay sa anak, at pagkatapos ipinapasa naman sa magiging anak. Ganyan tayo, di ba? Kung minsan naman, meron tayong mga kaibigan, no, na matagal na nating kaibigan at merong ibinibigay. O ito, tago mo bilang. No? Merong sentimental value ang binibigay sa iyo yung kaibigan mo. Kung minsan, pag merong nakakita, akin na lang to, ayaw mong ibigay. Bakit? Binibigyan mong halaga ang binigay sa iyo ng kaibigan mo. Sa pamilya mo, binibigyan mo rin halaga. Kahapon po ay nakikinig po ako, ay nanonood po ako ng TV. Then, meron pong pumukaw sa aking isipan. Sino po ang nakapanood sa inyo ng Jessica? Ay, napakagandang istorya. Dalawang matanda, tumanda sa pagkakatulong, pero makikita natin yung pagbibigay halaga ng kanilang mga amo. Tumanda na sila at pagkatanda nila, sila ay nagkaroon ng sakit dahil sa kanilang pagtatrabaho. Mapalad ang mga katulong ngayon dahil meron silang mababait na amo. Ano po? Yung sakit po nung isa ay, alam ko, cancer kung naalala ko po. Dinala po siya ni Senator Legarda sa isang hospital na di biro ang gastos. Ganon ang pagbibigay halaga sa kanya ng kanyang amo. Then yung pangalawa po, Alzheimer or isa sa isip na, yung amo niya mismo ang pumupunta doon sa isang rehabilitasyon na pinagdala sa kanya, yung po ay private. Then, monthly po ay nagbabayad siya ng 40,000. Ganon kahalaga ang pagbibigay halaga sa buhay ng dalawang katulong na yun. Ano po? What about yung meditation? Ano po ang meditation? It is a function of mind and heart. It is what we think about in our heart, something which do every day. It's all about heart and mind. Isama na natin dyan ang ating katawan. Sino po ang hiniwala na ito po ay regalo ng Diyos? Our heart and mind, our body, it is a gift from God. Ito po ay regalo ng Diyos para sa atin. Amen? Tingnan po natin ang mga ilang verses na nagpapakita po kung ano po ang kalalagayan ng ating mga puso. Sige po, pwede niyo pong basahin. Sa susunod po. The good man brings the good things. Next. Next. So makikita po natin kung ano yung magiging kalalagayan ng ating mga puso. Ano po? Ayan pa. Yan po yung pwedeng mangyari sa ating mga puso. Kung tayo po ay naniniwala na ang ating isipan, ang ating puso at ang ating katawan ay regalo ng Diyos, say Amen. Amen. Lumakas na. Kailangan pala talaga regalo. Lumakas na. So kung tayo po, kung hahayaan po natin, makikita natin yung puso, yung magiging kalalagayan ng ating mga puso. Sino pong naniniwala dito na siya po ay born again?
Sino naman naniniwala na ngayon siya'y mabuborn again? Wala, born again na. Sabi rito, but we are a children of God and have been called to something better. Tayo po ay tinawag ng Diyos sa isa pang mabuting kalalagayan. Ano po? Sige po, isa pa ako, Joel. Next. Sige. Wala. Ito, what? Consider po natin yung pangalalabas na ito. Watch your thought, they become your word. Watch your thought, they become your word. Watch your word, they become your action. Watch your action, they become your habit. Watch your habit, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny. Ano po? So napakahalaga po na tayo po ay magkaroon ng pagbibigay halaga sa salita ng Diyos at magkaroon tayo ng pag-meditate sa ating buhay. Kung papaano na ang mga katulong na yon ay merong impact sa kanilang buhay, yung ginawa nila sa atin pa kaya bilang mga Kristiyano. Amen. So, una nating puntos ay meditation on the things of God yield wisdom and purity. What is wisdom? Wisdom in mind. Express a person approach to life. Wisdom to a master's life challenge can be found only in one relationship with God. Kung tayo po ay naniniwala na meron tayong relasyon sa Diyos, meron po ba tayong relasyon sa Panginoon? So sabi, wisdom. Sa Proverbs 2, 5-6. Sunod kay Joel. Purity. The quality of being pure, freedom from anything that contaminates or pollutes. Wisdom in mind, purity in heart. Ano po, mga kapatid, ang mga bagay na dapat nating isipin at tandaan para magkaroon tayo ng wisdom in mind, purity in heart? Sa buhay po natin, marami po tayong kinaharap na problema, pagsubok. Pero ang sabi ron, Master, maging mahusay tayo sa buhay na ito at pagharap sa problema. Kung ang mga bagay ang ating iisipin sa mundong ito, siguro madedepress tayo. Kung ang mga bagay tungkol sa ating mga sarili, siguro baka manghina tayo. Kung ang mga bagay na patungkol sa mundong ito, siguro baka mandumo tayo. Pero kung ang bagay na patungkol sa Diyos, ito po ay maghahatid sa atin ng kalakasan. Amen? Ang sabi rito, His love and influence our life. Yung pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos na ipinakita niya sa iyo. Pagmamahal ng Diyos na sa iyo lamang ibinigay ng Diyos. Kung tayo po ay humaharap ng pagsubok, isipin natin kung gaano ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Do you believe? At kung gaano po yung influence na ginagawa nito sa ating mga buhay.
Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng meditation sa ating mga buhay. Pangalawa, His awesome power and mighty deeds. Ang mga bagay na pinapaalala ng Diyos, yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Yung mga bagay na kung paano ka pinagaling, kung paano ka tinulungan sa mga pagsubok sa iyong buhay, kung paano mo ito nalampasan. Hindi ba napakasarap isipin? Kung iisipin natin ang mga bagay na ginawa ng Diyos, maliit man o malaki, kung maliit man, pag naipon yan, lalaki rin yan. Huwag lang natin kalilimutan ang bagay na yan. Kung ano ang ginawa ng Diyos. At ako po'y naniniwala ang lahat na nandito ay merong ginagawa ang Diyos sa kanilang mga buhay. At meron pang gagawin ng Diyos kung kayo ay patuloy na maniniwala at magtitiwala sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Dito po, I want to share yung sa aking pong buhay, yung ginawa ng Diyos sa aking buhay. Nung ako po ay binata pa, ay ang trabaho ko po ay magsundo ng aking mga pamangkin. At yung lugar na yun ay mahirap dahil malaki at talagang daanan siya ng mga sasakyan. Nung hapon ko ngayon ay traffic at noong time din yun ay naka-assign ako mag-exhort sa church na pinanggalingan ko. Ako po ay gumilid na doon sa gilid na talagang hindi na kayang dumaan ng sasakyan dahil alam ko mahirap at talagang rumaraga sa yung mga sasakyan. Alam niyo po, hindi ko inaasahan isang bagay. Ako po ay binangga ng tricycle. Nakagilid na ako noon, partida. Nakagilid na ako noon. At ang nangyari po sa akin ay nabutas po yung ganto ko tsaka yung dalawa dito. Butas po siya. Dahil ang pinagtatakan ko lang po, saan po galing ang mga butas na yun. Dahil nung nasa ospital kami, tiningnan ng mga kapatid ko at ni pastor, yung dati ko pong pastor, ay saan galing yan? Saan galing ang butas na yan? Hindi nila alam kung saan galing. Doon po nakakita ko na talagang iningatan ako ng Panginoon. At yun po ang isang bagay na hindi ko makakalimutan na ginawa ng Diyos para sa akin. Ganon din po tayo mga kapatid. Huwag nating kalilimutan ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin, para sa pamilya mo, para sa anak mo. Amen? So, ang pangalawa po is, the meditation yields spiritual maturity. Sige po, pwede niyo pong basahin. Next, Kuya Joel. What do you mean by spiritual maturity? Sabi ron, it means such things is being fully developed, having a mark of wisdom, not just a knowledge, the self-discipline and commitment of authentic walk with Christ. Ano po yung tatlong sinabi? Being fully developed, self-discipline, commitment, and authentic walk with Christ, with God. Now, what is the thing can influence our spiritual maturity? Ano po ang mga bagay na makapagbibigay sa atin ng spiritual maturity? What you read? Ano po ang mga binabasa natin? What you look at for? What you listen to?
what you think about. Sabi ron, character is being formed and solidified, which is passing day. In fact, what we habitually think about is frequently unhealthy for our growth as a Christian. Kung ang mga bagay po na binabasa natin ay hindi nakapagbibigay maturity sa atin patungo sa Panginoon, yan po ay hindi maganda. Bilang mga Kristiyano, dapat alam natin kung ano po ang mga pagbibigay o mga pagpapalago, no, sa atin pong spiritual. Kung paano ang bata gustong-gusto nating maging malusog, maging maganda ang katawan. Tanong ko po sa inyo, ang Diyos hindi ba nais na ganun din ang makita sa atin bilang mga Kristiyano? Ang sabi rito, authentic, yung totoong lumalakad sa Panginoon, yung commitment ng kanyang buhay para sa Panginoon. Nagbabasa tayo ng isang verse, dagdagan na natin. Maaaring matagal na yung verse na binabasa natin, i-meditate natin. Ano po? Sabi roon, characters being solidified, pinapatibay. Pero ang mga bagay na hindi nagbibigay o hindi nagpapatibay sa ating maturity patungo sa Panginoon, iwasan na natin. Iwasan na natin. Sabi roon, tingnan niyo po yung picture kay Joel. Okay ba? Yan po ang ating buhay. Hindi ko lang kilala kung sino nakatayo. Yan po ang goal. And then, to glorify God's spiritual maturity with fellowship with God. Yan po ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi rito, through salvation, we are brought into the true understanding of our purpose. We are created to glorify God. We are created to glorify God. Amen. Tayo po ay niligtas ng Diyos. Hindi lamang para iahon sa kasalanan. Tayo po ay niligtas ng Diyos dahil para siya po ay maluwalhati. Para tayo po ay maibalik sa tamang posisyon. Ang posisyon na yan ay yung pagkakalikha sa atin ng Diyos. Kaya nga po kung ang mga bagay makakapag-impluwensya sa atin at hindi rin lamang makakatulong upang mag-maturity tayo sa Panginoon. Kung hindi mo kayang iwasan, paunti-unti gawin mo. Kung minsan sa paglakad mo sa Panginoon, nadadapa ka, tumayo ka. Kung hirap kang mag-commitment sa Panginoon, itry mo. Dahil bakit? Hindi masasayang ang mga bagay na gagawin mo. Hindi masasayang ang pagsunod mo sa Panginoon. Amen? Next, kay Joel. Meditation depends on relationship we have with God through Jesus Christ. Pinapalalim po ang ating relasyon na meron tayo sa Panginoong Jesucristo. Pinapalalim. Kaya nga po, sabi ko sa inyo kanina, kung wala kayong Bible, bumili na kayo. Kung wala kayong pera, mag-ipon kayo. Huwag nating sayangin ang kahalagan
kahalagahan ng Biblia. Meditation depends on relationship we have through Jesus Christ. Pinapalalim nito ang ating relasyon na meron tayo sa Panginoon. Hindi ba kung ang malalim ay hindi mo siya basta-basta yung pagkakatanim ng isang puno, hindi mo siya basta-basta mabubuhay. Alam niyo po, ganun tayo sa Panginoon. Gusto niya hindi tayo basta bumubuhay. Ano po? Sabi dito, much of this reflection in the relationship we have with God, think about His love and influence in our life. Sa pamamagitan po ng kaligtasan, ng bagong buhay, ng pagpapala, ng pag-iingat ng Diyos, at ang maganda po ay yung assurance to everlasting life. Amen. Kaya sabi rito, napakahalaga po ang pagkakaroon natin o paglaanan natin ang pagme-meditate ng salita ng Panginoon. Ang nais ng Diyos ay lumago tayo, lumalim tayo, magkaroon tayo ng tamang karunungan galing sa Kanya. Nais ng Diyos, ilayo tayo sa mga bagay na nakapagpaparumi sa ating mga puso. At yan po ay sa pamamagitan ng pag-meditate ng Kanyang salita. Sabi po sa Colossians 3:1-4, set Since then you have been raised with Christ, set your heart on things above, where Christ seated on the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things, for you died, and your life is hidden with Christ God. When Christ, who is your life, appear, then you will also appear with Him in glory. Amen. Ang ating pong mga buhay ay na kay Kristo. Huwag natin masyadong i-focus ang ating isipan sa mundo ito. Tandaan po natin, tayo po ay dayuhan lamang sa mundo ito. Amen. Tayo po ay dayuhan lamang sa mundo ito. So why meditate? It brings wisdom and purity. It brings spiritual maturity, and it centers direct our relationship with God. Yan po ang kahalagahan kung bakit tayo dapat mag-meditate ng salita ng Diyos. Ito po ay nakakatulong sa ating mga buhay. So yan po ang kahalagahan kung bakit po tayo mag-meditate. So sana sa umaga pong ito ay bigyan natin pagpapahalaga o bigyan natin kahalagahan ang pag-meditate ng salita ng Diyos. Ilikha tayo ng Diyos para siya ay i-glorify. Iligyan tayo ng Diyos ng puso, ng isipan, ng katawan para sa Kanya. Hindi sa mga bagay na nagbibigay karumihan. Hindi sa mga bagay na hindi makakatulong upang tayo ay lumago spiritual. So, sa umaga po ito, tayo po'y manalangin. Lord, thank you for giving us, Lord, the opportunity, Lord. Pinahayag mo ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na tunay na napakahalaga po ng iyong mga salita sa aming mga buhay. Lord, tulungan niyo po kami na gawin namin ang pag-meditate sa aming mga buhay. Kung meron mang mga
hadlang, Panginoon Lord. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng kasiyahan, kagalakan, Panginoon, sa pagbabasa ng iyong salita. Lord, at sa aming pagbabasa, Panginoon Lord, palaguin mo ang aming spiritual. At sa aming pagbabasa, Panginoon, hayaan mo ang aming puso, Panginoon Lord, ay maging malinis sa iyong harapan. Hayaan mo, Panginoon, ang aming puso ay patuloy namin ituon tungo sa iyo. Ganun din, Panginoon, ang aming isipan. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin, Panginoon, sa aming mga buwan. Lord, dahil nagkagod, Lord, sa tulong po, Panginoon, sa itong Espiritu, Panginoon, at pagsulo, Panginoon. Lord, nilikha mo kami, Panginoon, para ikaw ay luwalhati. Binigay mo sa amin ang aming puso, ang aming katawan, ang aming isipan, Panginoon. Di para lamang gamitin sa walang kwentang bagay. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, Lord. Nabalik namin, Panginoon, ang mataas na papuri, pagsamba sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Amen.